Nagustuhan mo ang nakita mo. Tunay ang pagbabago. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Mga inaantok na ho yata kayo, may nagsisigaw kayo. Ay, napapasigaw ho kayo. Anyway, gagawin na ho natin mabilis ito para ho tuloy-tuloy na ho kayo makauwi kagad. Ano ho? Alam ko, unang-una nagpapasalamat ho ako sa inyo dahil ho, pumunta ho kayo rito para makasama ho namin kayo at makinig ho dun sa aming mga gustong ipampahayag. Lalo-lalo po yung mga kakayahan ho ng ating mga kasamahan ho dito sa Good Governance Alliance. Siguro nagtataka ho kayo, bakit ikaw maghalong ang tinututukan mo ngayon yung corruption? Bakit nakatutok ka doon? No? Dahil nga ang impact ng corruption, pag talagang failed state na tayo dahil sa grabe ng corruption na nangyayari sa buong bansa, lahat ho tayo rito maapektuhan. Wala na ho tayong kinabukasan. Katulad doon nangyari sa Venezuela, pag umuwi ho kayo, i-type nyo ho doon sa internet, sa inyong i-search nyo po, lagyan nyo ng what is happening in Venezuela. Ganun din po ang nangyari sa atin. The richest country in South America, number 3 oil producer. Mas mataas pa ang kanyang production kaysa Saudi Arabia, pero ngayon failed state na siya bumagsak because of massive corruption. At kung nakikita mo, pareho yun nangyayari sa Pilipinas ngayon. No? Kaya ho, ito tinututukan ho natin. But let me start. Sabi ni Albert Einstein, the world has become a dangerous place, not because of evil people, but because good men do nothing about it. And let me start with my presentation. Nung dumating si President Duterte, 5.9 trillion lang ang utang natin, ordong data for 40 years. You know? And then suddenly, last year, our utang is already at 16.04 trillion. This year, it's 17.35 trillion. Alam mo yung ibig sabihin yan? In just a matter of, yun yung 40 years kanina, 5.9 trillion. In just a matter of 9 years, ang maging utang natin nadagdagan kagad ng 12 trillion. Ano ibig sabihin nito? Sa bawat tao, nung 2016, 65,000 ang utang. Ngayon, 145,000 na. Bawat tao ngayon. Pati yung baby ninyo may utang na pagkalabas pa lang sa tiyan ninyo. No? Ang binabayaran natin, yung debt service interest, nakita niyo, 582 billion. Interest lang yan, walang nababawasan sa utang natin, kundi interest lang ang binabayaran in 2023. In 2024, ang binabayaran natin is 670, nadagdagan kagad ng 90 billion. No? Dati-rati, yearly increase is 40 billion, 50 billion, gano'n. Nagulat ako, 90 billion. But this year, 2025, we're going to pay, ito, 2024, di na ilagay dyan. This year, we're going to pay about 845 billion. That's an additional 160 billion. Para bumaba yung principal, dapat bayaran natin ng 1.241 trillion, no, naka-highlight na yan. Kaya lang wala ho tayong 1.24 trillion. Wala po tayo niyan. Kaya yan po, pumapatong lang ng pumapatong sa utang natin. At makikita nyo ho dyan, dahil ho dyan, talagang babaon ho tayo ng babaon hanggang isang araw na lang magigising kayo, sasabihin na lang ng gobyerno, hindi na natin kayang magbayad. At ang nangyari sa Venezuela, ganun na ganun. Hindi na kaya magbayad, bumagsak na ho sila. Bumagsak na ho. It was now a failed state. Paano nangyayari? Paano nangyayari? Nakukomit yan. Ano? Bakit sinasabi mong billion and billions of pesos? Alam nyo ba na ang isang corrupt na politiko ngayon, nakaka-nakaw ng 1 billion sa isang taon? Hindi na milyon. Pag nagnanakaw ka ng 1 billion sa isang taon, ibig sabihin, ang ninanakaw mo is 2.7 million a day. Magkano ang kinikita ng mga vendors? 400. Drivers, 600. Ito, 2.7 billion, kung 1 billion. Kung pasabihin ko sa inyo na may mga politiko dyan, ang ninanakaw, umaabot pa ng 15 billion a year. Ganun katindi ang ninanakaw nila. 15 billion a year. Kaya hindi na sila gumagamit ng cash vault. Ang ginagawa nila, bumibili sila ng mamahaling condominium dahil maganda yung security. 3 bedroom, 4 bedroom, isang kwarto, i-convert nila into a cash vault. Doon nila nilalagay yung pera kasi nga billion na
ang kanilang ninanakaw. Ganyan na ho katindi. Paano nila ninanakaw? Katulad nito, itong rock netting na to, alam na alam niyo yan, ano? Yung walang tusok yan, ha? Walang pako yan na mahaba. Yan is 25,000 pesos ang bawat square meter. Ang totoong presyo lang yan is 2 to 3,000 pesos. No? Meron pang isang klase, tinan nyo. No? Nakita nyo may tusok na yan, ano? Yung may mga stud na yan, that's 4,300, may kita na yung contractor dyan. No? Pero anong nangyari sa buong Cordillera, ayaw kasi nga akong bigyan ng DPWH ng report, ginawa ko, humingi ako sa NEDA. Sabi ko, can you conduct a study? They submitted a 17-page study, and this is numbers, page 17. Ang total ng ginawa rito sa Cordillera pala is 46.607 billion. Magkano ang kinuha ng mga politiko dyan? 40%, sabi ng contractor sa akin. Ilan ba kayong contractor? Sabi nila, sir, 7. Pero hindi kami ang contractor. Ilan? Ano kayo? Subcontractor. Sino contractor? Sila rin po. Sinong nag-supply ng mga equipment? Sila rin po. So in short, almost 60% pa lang kinuha nila kasi, tinan nyo, contractor, may profit siya, 60%. 60% of 46 billion. That's about, pakicorrect na lang yan na some 46 billion. That's 24 billion pesos. Gaano kalaki ang 24 billion pesos? Papakita ko natin. Yan po, 240 full scholarship and 120,000 scholarship to private universities. 30,000 socialized housing you can create. Magkano kailangan natin sa Baguio City? 28,000 per our latest count to cover all the informal settlers. 1,200 new barangay district health centers. Can you imagine? No? Ang kailangan lang natin dito, 16 lang. 4,800 moderns. Sana na-modernize na natin ang buong Baguio City. Sobra-sobra pa kasi ang kailangan lang natin dito is 3,200. 1.2 free laptops. Magkano ilan ang estudyante natin dito? 130,000. No? 1.2 small grant, business grant. That is the scope of a 24 billion peso. Kaya lang, ninakaw lang ito ng 6 na corrupt na politiko at several others corrupt na government officials. No? Can you just imagine? Ito na naman, papakita ko sa inyo. Yan, nakita niyo ho yan, yan ilaw. Cat's eye, ano? Alam niyo ho ba kung ilan ang binili nitong cat's eye na ito? Alam niyo ba totoong presyo nito? Sa kontrata, 11,720. Yan o, galing ho yan sa DPWH yan, ha? Yung document na yan. 11,720. Anong totoong, nung nagpahumingi ho kami ng quotation yan, kasi bibili rin tayo, 1,350 lang. Ano? 700. Sabi ko, bakit ang mahal ng installation mo, 700? Sir, 200 lang po yung installation. Bakit may 500 ka? Sir, for the boys, kasi hindi raw sila binibigyan ng mga politiko. Plus 246 tax, that's only 1,800. Ibig sabihin, sa bawat piraso, 9,900. Ilan ang binili? Mindanao, Visayas, 7 million each. Luzon, 10 million. Total 24 million, kita nyo, 237 billion in just 2022, 23, 24. Ilan na naghati-hati dyan? Mga 20 lang na politiko. No? Ilan government officials? Siguro mga 25 na government officials. Ang tatakaw. Meron pang kumuha ng 28% dyan. Ha? 28% ang kinuha dyan. Yung iba dyan, 6%. Yung mga local na mga politiko, 6%, 6%, 6%. Alam niyo kung gaano kalaki ang 237 billion? That's 4,740 public schools na sana. No? At 50 million school, alam niyo ba, every time na opening ng classes, namumblema kami local government. Kami ang gumagalaw. Para lang pintura, upuan, blackboard, pag-aayos ng eskwelahan, kami lahat ang gumagalaw ho niyan. 474 world-class public hospitals at 500 million each. Can you just imagine? 2.37 million farmers received at 100,000 each. In the same manner for OFWs, dapat may 2.37 million na sana. Hindi na sana tayo, maski na pauwi na yung mga migrants natin dito, at least they can already have a starting capital. No? 95,000 classroom. Kasi ang gaganda sana ng classroom natin. Have you seen our classroom today? Pumunta kayo sa mga classroom ngayon, sira-sira upuan, kawawa yung mga bata. Alam niyo ba, 237 million, ilan lang ang nakinabang dyan?
Namili pa ng mga mamahaling mansion pa sa Paris, France, sa Chateau. 10-bedroom mansion house. Nagsasara sila ng mga mamahaling bars doon para lang sila, mga Pilipinong politiko. Ang kakapal ng mukha. Punta ka doon sa Kongreso, puro mga sports car, puro mga naka-armored na mga mamahaling sasakyan. Ang mga relo nila, Richard Mills, hindi pa bumili. 50 million bawat isa na Richard Mills. Hindi lang isa ang binili. Iba-ibang klaseng variant pa. Pero hindi nila, pinapalandakan pa nila. Gusto pa makita ng tao kung ano yung Richard Mills. Ako nga, ngayon ko lang nalaman na ganun pala kamahal yun. Saan sila nakatira? Nakita nyo kung saan sila nakatira. Mamahaling lugar, mamahaling kondominium. Kung magbayad sila ng mga lupa, cash lahat. Kasi hindi naman nila pwedeng ibangko, kaya cash lahat. Kung dinideliveran sila ng pera, puro naka-luggage lahat yan. Cash lahat yan. Kaya kailangan nila ng mga kwartong vault kasi hindi nila maibangko dahil anti-money laundering. Kung mamigay sila ng pera sa inyo, akala nyo tuwan-tuwa na tayo. 5,000, ayuda, palakpak tayo ng palakpak. Thank you, sir, thank you. Hindi nyo alam, kinuha lang yan. Ninakaw dun sa mga taxes na binayatan natin. Di ba? Next slide. Meron na tayo, sobra-sobra na sana part-tax. Ngayon, hirap na hirap pa tayo humihingi ng part-tax. Mabuti na lang, nakahingi ako ng 3 part-tax kay Secretary Remulla for the City of Baguio. Ito na naman, isa. Nako, ito na naman ho. Alam niyo ba magkano presyo nun? Dapat nilalagay lang ho yan sa paliko para hindi, yan ho ang gamit yan. Para pag nagkaroon ka ng wala kang control sa sakyan mo, hindi ka mahuhulog. Baka kabalik ka. Isipin nyo, pati diretso nilagyan nila para kung sino yung namimili ng engineers ng DPWH, yung po yung kumikita dyan. Alam niyo kung magkano ang presyo niyan? That's 157,000 pesos. Ang totoong presyo ho niyan is 40,000 to 46,000 pesos. Kaya pumunta ho kayo sa South Drive, bilangin nyo lahat yan, 46,000. Magkano 111,000 ang kinita rito, 111,000. Ito yung tax na ibinigay ko, binayad ko. Binulsa lang pala ng mga politiko. Napaka-corrupt. Bakit malungkot yata kayo? Dapat masaya kayo kanina. Kita nyo, kinuha nila yung ayos. Alam nyo ba na tuwing sasama ka doon kay Speaker Romualdez, ako binabanggit ko na talaga pangalan. Sa mga provincial sortie niya, sa mga provincial visit niya, every politiko na kasama niya gets 7 million akap, 7 million tupad, 7 million maip, 21 million pesos. Pag 2 beses ka sumama, that's 42 million pesos. Pag 4 na beses ka sumama, that's 84 million pesos. Kung ipamigay niya, akala mo sa kanyang pera, bibigay niya lahat yan. Kunin niyo na yung 84 million niyo. Taxes na binayaran natin yan. Pawis at dugo natin pinag-aralan yan. Meron pa yan, yung 30. Ito po yung pag ikaw ang nag-host, hindi 7 ang tatanggapin mo. 30, that's 90 million. At meron pa tayong mga ibang mga politiko na unlimited dyan sa Kongreso na ang kanilang ayuda unlimited pa. Itong politiko naman, itong bastardizing party list pa, alam nyo ba na sabi natin lagi na ang main issue natin sa party list is they don't actually represent the marginalized sector kasi marami sa kanila, puro contractor, puro mayayaman. Pero ang hindi natin nakikita, alam nyo ba na may mga ibang mga politiko dyan sa Kongreso na ang hawak nila, ang pag-aari nila, 1, 2, 3, 4 na party list. Kaya, maski na matalo sila sa isang party list, meron pa silang papasok na isang party list. Ganyan na sila kagaling, no? Ganyan na rin sila katakaw. Wala na rin konsensya. So, nakita nyo itong politician na to, no? Yung 25 to 40% kinukuha niya, siya pa yung supplier, siya pa yung contractor, yun ang substandard project. Meron pa yan, no? Yung nakita nyo kanina, na kinuha na nila yung AX, kinuha na nila yung AX, kinuha nila yung AKAP. Katulad yung AKAP. Last year, hindi naman humihingi ang DSWD ng AKAP. Biglang nilabas yung AKAP. Walang guidelines, ipinamigay yung AKAP. Ayaw magbigay sa amin ng listahan. Ayaw ipakita yung listahan. Sabi namin sa local government, ipapakita namin yung listahan sa inyo. Sabi nila, ayaw daw nila ipakita yung listahan kasi Privacy Act daw. No? Data Privacy Act.
Ang totoo nun, ang mga pinagbigyan nila, mga supporter nila, na para hindi malaman at paulit-ulit. Sabi ni Secretary Rex, wala nang akap for 2025. After the BICAM, nagulat siya. Bakit na naman may akap uli? Kaya nga talagang kailangan, there's no substitute to leadership by example. No? Kaya tuloy-tuloy kami, makikipaglaban. Anong resulta? Anong resulta nitong pag walang corruption, ito nang gagawa natin. Ano? Nagawa ho natin yung good governance, yan na ho lahat yung mga nakasuspend tayo ng mga empleyado. Alam niyo ba na may sinuspend tayo mga empleyado dyan sa kwan? Kinasuhan natin, dinismiss natin yung mga nangongolekta dyan sa market. 15 out of 19. Isipin mo, kukolekta ng 4,370, di-declare 370. Kukolekta ng 6,990, i-declare yung 990. Nung sumobra na 6,170, ang kinolekta, ang dineclare 70. Sobra na kayo. Kasuhan ko kayo lahat. No? Nakuha nila mga 40 million pesos dahil tagal na pala nilang ginagawa. Another is, because of our good governance programs, especially in the fight against corruption, ito na ho yung mga nagawa natin, tuloy-tuloy pa rin. Ito na rin ho yung mga projects na nagawa natin. Kung 25 million, alam niyo ba na bawat project, no? Alam niyo ba, if I tell you na bawat program, because of corruptions, ang naiiwan lang dyan is 35%. Pakikita mo muna Sam yun. Yung 35% lang muna ang naiiwan, yung computation. Wala na? Okay. Alam niyo ba na, baka malungkot kayo, no? Na yung taxes na binabayad niyo, baka malaman nyo na 35% lang pala pumupunta sa project. Unang-una, ang kinukuha ng politiko is, inabandon na nila yung 10%. Ano? Nawala na yung 10%. Sabi nga ng former Secretary Singson, dati-rati, Benji, 10% lang yan. Ngayon, wala na. Umakyat na ng 25 hanggang 40, average 30%. Yung VAT at insurance, yun lang po yung legal dyan. Yung 7 and 1%, yun lang ang legal. Yung sa implementing agency, yan yung kickback, 12%. Yung back, bibigyan 2%. Yung contingency expenses, dahil lahat ng dadaanan ng cheque, bibigyan mo uli. Yung mga mag-inspect, bibigyan mo uli. 55% na yung nakinuha. Ano naiwan sa project? 45%. Wala pang kita ng contractor. Paano kung kikita pa yung contractor ng 20%? Mabuti lang itong contractor na to, 10% lang, 35 maiwan. Paano kung 20%? Magkano na lang maiiwan nun? 25%. Kaya nangyayari substandard. No? And that's ayaw natin mangyari yan sa Baguio. Kaya nagagawa sa atin sa Baguio, because of our anti-corruption campaign, marami tayong nagagawang project. Ito, katulad yung Aurora Hills Super Health Center. Meron sana tayong gagawin sa Atab, pero ang nangyari nun is na-delay muna dahil nga doon sa problema natin doon sa Calti. Sa Calti. Another is, ito yung Bakaking Central, nadadaanan nyo rin to. Ito yung Irisan, kabubukas lang ho namin to. Napakaganda rin ho nito sa Irisan. Natagalan ho to. Alam niyo itong contractor dito, tinerminate ho natin. Blinacklist pa natin. Nagiging issue pa yan, kinasuhan pa ako. No? Pero, tingnan nyo, at least 100%. Kung ano yung nakukuhan dyan, 100% talaga napunta dyan. Next, ito naman yung Gabriela Silang Barangay. Ito, nakakalungkot ho nangyari nito. Hindi ho kami ang gumawa nito. Noong nag-usap po kami ni Senator Pia, sabi niya, Mayor Benji, okay lang ba na DPWH ang gagawa? Sabi ko, sige lang, Mayor. Senator, okay lang yan. Nung ginawa ho dyan, naiiyak ho kayo. Pati ho yung mga barangay ho dyan, naiiyak ho dyan. Dahil talagang napaka-substandard ho ang pagkakagawa niyan. Kaya sabi ko doon kayo is, Kap Orly, huwag ka na mag-alala ka. Sabi ko, Senator Pia, dadagdagan na lang para ayusin natin yan. Yan ang problema ho dyan. Politiko po ang kontraktor yan. Inagaw ho sa amin, pinalabas na sila, tapos ininakaw pa sa amin, sarili pa nilang kontraktor ang gumawa. Pero behind the contractor, sila rin pala. No? Ito ho yung ginawa ho natin sa West Quirino Hill. Yan ho. Sa Tapaw. Sa ngayon, meron pa kaming 4 na ginagawa. Engineer Hill, Duntogan, Bayan Park, and Pakdal. And meron pang isa, Trancoville. Meron pang 5 ongoing. Ayan na ho yung Bayan Park natin. Marami na ho namin buksan.
Inihintay na lang namin inihintay na lang namin, malapit na ho yan sa Bayan Park. Inihintay na lang namin yung outdoor exercise equipment para sa senior citizen. And then of course, we have the Forbes Park Trees Research Center. Ito po, nanalo po ito. No? Yan po tayo nanalo ng award sa DILG. Ito po yung mga greenhouses na natin ho ngayon. Ganyan na ho yung mga greenhouses natin ngayon. Wala na po yung binabalot natin ng mga plastic. Yan. Ito ho yung mga waiting sheds natin. Ito pa ho yung ginawa ho natin sa Adapt a Park Pylon. Nakita nyo na, punta ho kayo sa Botanical Garden, makikita nyo. Ginagawa na rin ho natin yung Sunshine Park. Sinara na ho natin yung Sunshine Park. Sinasara na natin kasi that's a 20 million project again. No? And this time, ito ho yung Mines View Multipurpose Building. Inayos na ho natin yan para kumita na yan dahil di ko kumikita yan. Magiging opisina ng PhilHealth. Ito po yung pinakamahabang fountain sa buong Pilipinas. No? Ito ho yung bagong PWD Livelihood Center. Binuksan namin pero hinihintay na lang ho namin dumating yung mga magagandang gamit para magamit na ho ng PWD. PWD po ang magpapatakbo niyan. Ano? Next, ito ho yung Botanical Garden natin. Ito ho yung halfway home na binuksan ho natin last week. Ito ho yan sa maganda rin hong maganda rin hong facility. Ito na ho yung napansin ho, ito yung basurahan ho natin, si Erisan. Ano? Ito na yung Eco Park. Ano? Wala pa, inaayos pa lang ho. At meron ho, alam niyo ba na merong smart farming diyan? Smart technology farming. Sayang, no? Hindi makita. Next time mo, sa mga pictures na iba, ipapakita ho namin yung mga technology farming natin. Nakabalot ho yan. Smart farming na ho tayo. Ano? Gumagamit na ho tayo ng hydroponics ngayon. Next. And this will be our modernized market pag natapos. Yan ho itsura niya. Wala hong corruption diyan, no? Wala pong corruption diyan. Sa SM ho, wala pong katotohanan na kumita ho, binigyan ng mga milyon-milyon. Puro kasinungalingan ho yan, paninira ho lahat yan. The reason why they want to make it as a legacy, lugi ho ang SM dito. Ang ROI ho nila rito is below 7%, is only 5%. Ang ROI ho kasi sa investment is 7% and up. Dito, 5%. Ang kwan ho nila rito, ang payback time is 26 years. Usually ho, pag nag-invest sa PPP project is 14 years. Ito, 26 years. Ganyan po magiging itsura ho niya. No? Next slide. Ito naman yung magiging intermodal transport terminal na malapit na ho itong ma-approval ng council. Nandun na ho sa council to. Along Marcos Highway, wala na ho pupuntang bus sa Baguio. Yan na ho lahat pupunta yung mga buses natin. Yan na ho yan. No? And then, of course, yung Tupinao Housing Project, yan po yung concept niyan. No? 6,100 units. Kaya ho tayo bumili, nag-land banking tayo. No? Pero kulang pa ho yan sa 28,000. And so, ito naman ho yung ating tennis court and park. You should see this. No? Mabubuksan na ho namin to siguro 1 month na lang. Mabubuksan na ho namin itong tennis court na. Na-delay ulito. Na-delay ulito. Pero yung pera, buong-buo ho na punta dyan. No? And this is the athletes quarter. Siguro dito, hindi pa ho tapos to. I think this is 87% finished na ito. 87% finished. Ito naman yung Smart Command Center natin, which is the only kind in the Philippines. Ano? You have to see it. And of course, yung innovation hub natin wherein we brought all together all these very creative, innovative students from the different universities. Dinala ho natin dyan lahat. And we're working closely with the different financial and foundations from Switzerland to Japan, United States, Europe, Japan, Taiwan, and South Korea. They're helping our young people develop their innovative, critical thinking ability. So, before I end ho, gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong pong laban namin sa corruption ay mabigat. Mabigat. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ngayon, they're pulled. Pinag-ipon-ipon nila at ang mga resources nito mga corrupt na politician, sinisira ho kami ngayon. No? Kaya tanong ko sa inyo, sino bang nagsasalita laban sa corruption among the senators? Meron ba? Among the congressmen, Marcoleta and Brother Eddie Villanueva. Among the governors, wala kayong maisip. Among the mayors, sino pa ho? Meron pa ho tayo. Vico Soto, Lagman. Pero ngayon, pinapahirapan ho kami ngayon. No?
Mahirap po itong laban namin na to. Yan, si Magalong, si Soto, si corrupt yan mga yan. Si Lagman, corrupt lahat yan. Tulad ng ginagawa sa akin dito sa Baguio, hindi ko alam na taxi pala, no? Binuo pala nila yung taxi na yan. Inipon nila, tinuruan nilang magsinungaling, scripted, binayaran nila, araw-araw, binabayaran nila. Magalong, pag nagmaneho, sumakay yung pasahero, hindi lang pala taxi driver, pati senior citizen pa pala. Yung mga chismosang senior citizen, binigyan din ng pera. Sorry. Hindi naman ho kayo chismosa. Binigyan din ho, sinama din ho pala yung mga yan. Para ikalat, bagi ni Magalong, jay good taste. Dahil good governance, good taste, kanya niya rin yan. Yung taxi ho na yan, it was approved in 2018. Nilakad ho yan ng Traffic Management Working Group. Ang LGU representative ho natin dyan is si Councilor Benny Bumuga, who was then the chairman. Kaya 2018, binili na ho yung mga taxis na yan. Hindi pa ho ako mayor ninyo. I became your mayor in 2019. Yung Parkway, no less than ayan ho, yun yung kay sulat ho ni Benny Bumuga ho yan, January 2018, requesting the extension and revival of the application of expired taxi franchise. Yan ho yan. Next. Yung Parkway, yan ho yung certification ni Attorney Ed Avila, stating therein na I do not have anything to do with Parkway. Ang Parkway ho, pag-aari ho yan ni Fernando Chong at yung mga doctors. And then finally, ito na po yun. Nangyari, noong March 14, nagsumbong, nagpa-blatter yung may-ari ng Good Taste. Tinutukan ko raw ng baril, hindi ko tinutukan ng baril. Imposible ko tututukan ng baril. Nasigaw-sigawan ko lang ho siya doon sa likod ng kasama ho niya si Attorney Cabo. Attorney Cabo can testify na walang nangyari wala akong tinutukan doon. Kasi nungalingan ho yun. Una ho, nasigawan ko siya dahil ang sinabi ko sa kanya, all you have to do is tell the truth. Magsabi ka lang ng katotohanan. Bakit mo kami idinadamay? Bakit mo idinadamay dyan sa Good Taste ninyo? I know nothing about it. Sabi niya kasi raw sa kaibigan ko is, ayaw daw niya masali sa politika. Sabi ko, it has nothing to do with ethics. It has nothing to do with politics. It's all about ethics and morals, sabi ko. I do not know your father. I do not know you. I do not know your family. I've never transacted business with you. Bakit niyo ako dinadamay dyan? At bakit tuwing tatanungin yung mga tao mo, yung mga empleyado nyo, bagi ni Magalong, no comment at sagot. Di ba? So finally ho, nagsumbong siya sa pulis, nagpa-blatter, pumunta siya sa Rizal Park Barangay, nagpa-blatter din. And finally, after a week, bumalik sa opisina, kasama niya yung lawyer niya sa Manila, they apologize. Nag-apologize. I also apologize to him for shouting at him. Dahil nga, mas mabait palang bata. Mabait na bata. And so, after that, ito na ho, nag-post na ho sila nito. Tagalog, in English, naglagay na rin ho sila, nag-post na rin ho sila sa loob ng restaurant. So I hope that erases. Ngayon ho, ang pinapalabas na naman nila, dahil nawala na, iba na naman. Bagi ni Magalong jay Hotel Grande, bagi ni Magalong jay wala nang katapusan. Wala na hong katapusan. Bakit ko ginagawa ito? Tanong niyo siguro, bakit ganito? Itong bata na ito ang tinitingnan ko. Dahil tinitingnan ko yung kinabukasan niya. In the same manner that I'm fighting for each and every one of you, I'm fighting for your families, I'm under threat. I just received a text message from General Ruel after talking to yung nagpadala sa akin, si Secretary Alan Capuyan. They already heightened na yung alert, yung sa akin, yung threat status ko. It's already high status na. Kanina, nag-text siya sa akin kanina. So, malahirap ang laban. But as I've said, I do not fear for my safety. I just fear for the safety of my family. Pag may sumakay yung misis ko, anything can happen. Sino masasaktan? No? But I'm not afraid. I've been a soldier before. I'm not afraid to die for our country. I'm not afraid to die for saving these kids' future. No? If you remember, during my first term and second term, I never asked you to vote for me.
If you remember, I never asked you to vote for me. I only asked you to choose the right leader for this country. This time, dati dawatak lang kanyayo apo. Yeah? Yan, sabi nga ni Juanes, sabi ni Juan kanina, change are changing fast. No? We have technology, we have climate change, we have artificial intelligence, we have all this concept and context of resiliency, innovation, sustainability. Many of our young people are well informed about this. So please, we can no longer become traditional dyan sa city council. Hindi pwedeng traditional. We need progressive thinkers. We need council who have that critical thinking ability. And so I would like to appeal to each and every one of you. Please consider this lineup. A combination of elders, new faces, and young people. So